nakikita niyo po naman ngayon ay ang sakit na sinusitis. Ano ba ang sinusitis? Ayon po sa mga eksperto, ang sinusitis po ay ang pagkakaroon ng impeksyon at pamamaga ng mga sinus. Ang sinus ay maliliit na kinilalagyan ng hangin na ito po ay matatagpuan sa gitna po ng ating ilong at ating pong mata. Kung ang mga bahaging ito po ay mababarahan, maaaring mapasukan ang mga ito ng mucus o sipon at pagpupugaran po ito ng mga mikrobyo. Dahil dito, ang pasyente ay maaaring magkaroon ng baratong ilong at sipon na tila umaago sa lalamunan. Makakaranas din po sila ng pananakit ng muka at saka po pananakit po ng ulo. At ayon din po sa kanila, makakaranas din po ang isang tao na mayroong sinus ng katinang lalamunan, ubo at ang pagkakaroon po ng mabahong hininga. Ang ngayon po sa mga eksperto, ang karaniwang sanhi ng sinusitis ay ang mikrobyo gaya ng virus at bakterya. Kadalasang nakakaroon ng sinusitis kapag ang isang tao ay mayroon nga pong ubo at sipon at saka po meningitis. At kaya nga po ang pagkakaroon po ng sinus ay ayon din po sa mga eksperto ay ang pamamaga nga po ng alinman sa mga guwang o cavity na malapit po sa bahagi po ng ilong tulad ng noo o tinatawag po nila ito na frontal. Ibabaw ng panga na tinatawag naman po nila ito na maxillary. At ang pinakaugat po ng buto ng ilong nakarugtong po ng bungo. At ipinapaalala rin po ng mga eksperto na kapag po ang isang may sakit ay meron nga pong sakit na sinusitis, ay iwasan po ang kumain po ng mga pagkain na matatamis at ang mga pagkain po na sagana po sa mga mantika. At ayon po sa mga eksperto, mayroon din pong dalawang pamamaraan upang magamot po ang sinusitis. At unang-una nga pong ipinapayo nila ay sa pamamagitan po ng paggamot gamit po ang tubig. Kung ang gagamitin po natin ay tubig, ang kailangan lang pong gawin ay yung pong tinatawag po na paglanghap ng singaw. Ito pong paglanghap po ng singaw, ito po ay 2 beses daw po itong gagawin. Isa po sa umaga, at isa po sa hapon bago matulog. Pwede po tayong gumamit ng magpapainit po tayo ng tubig. Kapag po mainit ng tubig, ito po ating pong lalanghapin ng singaw. At ipinapayo po nila na pwede po tayong magtalakbong po ng tuwalya para po yung singaw po ay hindi po masyadong makaliw sa ating ilong at malubos po yung ating paglanghap. At ang ikalawa pong paraan, gamit din po ang tubig, ay mag-iinit din po tayo ng tubig. At kapag po ito ay kaya na po natin yung init, ito naman po yung ating pong ipaliligo sa ating mga paa. Pwede po tayong kumuha ng planggana at ilalagay po natin yung tubig na mainit, na kapag kaya na po natin yung init po ng tubig na hindi na po makakapasok po ng ating balat, ay ipapatong po natin sa planggana ng ating dalawang paa. Kung ang sakit po natin nararamdaman ay nasakit po ating ulo, gawa po ng pagbabara po nito. At ang ikatlo pong pamamaraan, ayon po sa mga eksperto, gamit pa rin po ang tubig, ay yung pong tinatawag po nila na pumento. Kaya kailangan lang po natin gawin, mag-iinit ulit po tayo ng tubig. Pagkatapos po kapag po nakulo na yung tubig, ay lalagay po natin sa isang maliit na planggana rin po. Tapos ihuhulog po natin dito ang tuwalya. Na ito po namang tuwalya pong ito ay atin po namang pipigain. Pagkatapos po ay lalagay po natin sa ating mga noo. At ang ikaapat naman pong paraan na pinapayo po ng mga eksperto ay kinakailangan po nating iminom po ng tubig ng 8 baso hanggang 10 basong tubig isang araw. Para nga po medyo lumuwag po ang ating pong sipon sa pamagitan po ng tulong po ng pag-inom po ng tubig. At ayon pa rin po sa mga eksperto, kung ang gagamitin pong panggamot sa sinusitis ay halamang gamot, unang-una po nilang nirekomenda ay ito pong halamang gamot na mansinilya. Ang gagawin lang po natin, lalamakusin po ang 5 sariwang dahon at lalagyan po ng 2 patak ng langis ng nyog. At pag ito pinalagyan po ng langis ng nyog, ay initin ng tuwiran sa apoy ang mga dahon. At huwag itong pababayaang masunog. Samantalang mainit-init pa, ilagay sa noo para sa frontal sinusitis at sa magkabilang pisngi para naman po sa maxillary sinusitis. Gawin ito sa gabi bago matulog sa loob ng 30 minuto. At ang pangalawang halamang gamot na inirekomenda po ng mga eksperto ay ang halamang gamot na mayana. Ang gagawin lamang po ay magpapainit po ng 10 dahon po na mayana sa apoy. Mag-init po muna ng 4 na dahon sa bawat pagkakataon. At ilalapat po sa noo habang mainit-init pa para po sa frontal sinusitis at sa magkabilang pisngi po naman na malapit sa ilong para po sa maxillary sinusitis.
Palitan ng bagong init ang mga malamig na dahon hanggang maubos ang 10 dahon. Gawin ito 2 beses maghapon. At ayon po sa mga eksperto, ang pinakahuli pong halamang gamot na gagamitin pong panggamot sa sinusitis ay ito pong halamang gamot na sambong. Ang gagawin lang po lamang ay kukuha po rin ng 5 dahon po ng dahon po ng sambong. Ito po ay lalamukusin at idadalang pong isa-isa sa apoy. Itatapal din po samantalang mainit-init pa sa noo para po sa frontal sinusitis at sa pisngi po naman para po sa maxillary sinusitis. Palitan ang lumalamig na dahon ng bagong init na dahon ng sambong hanggang sa magamit po ang 5. At ito naman po ay gagawin din po ito sa loob po ng maghapon ng 2 beses. At ayon din po sa mga eksperto ay kinakailangan pong gamutin agad ang sinusitis sapagkat kailangan pong maiwasan ang pagkakaroon po ng impeksyon sa mata o ang pagkakaroon po ng impeksyon sa buto. Naway ating pong sundin ang mga payo po ng mga eksperto para po malunasan po natin ang mga sakit tulad nga po ng sinusitis. So, muli, inyo pong sana subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and like. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat ko pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.